Yung pinanggalingan nito. Brother Albert, saan ba siya galing? Galing pa to ng Fairview. Galing pa to ng Fairview. Pumunta sa Galas. Pagdating sa Galas, pumunta ng Bulacan. 1626. Sige. 26. Sige, pakibasa. 16:26. For what is a man profited if he gains the whole world and he loses his own soul? Yeah. Or what will a man give in exchange for his soul? Yeah. Ano ang mapapakinabang ng isang tao if he gain the whole world, no? Makuha mo man ang buong sanlibutan, pero mapapahamak ang iyong kaluluwa. O ano ang maipapalit o maitutumbas sa iyong kaluluwa. Ganong kahalaga ang kaluluwa ng tao. Kasi katumbas yan ng isang buong mundo. Mahalaga ang kaluluwa mo. Okay, balik na tayo sa mga ngaral. Matatapos na tayo. Ano ang dapat gawin? Ito ang conclusion. Ito ang conclusion ni Haring Solomon. Chapter 12, verse 13 and 14. Ay, wala kasing yan yan, no? Sige. Pakibasa. Sir, 12. Oh. Verse 13. At bukod dito, anak ko, Verse 13. ito ang wakas ng bagay. Yan, ito ang wakas ng bagay. Sa English yan, the conclusion of the whole matter. Roy? Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Number 1, fear God. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Yan. Pati ng bawat kubling bagay. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan. The conclusion of the whole matter. Di ba pag may experiment kayo sa school, sinasabi nyo, I therefore conclude. Yun na yung pinaka-ultimatum. Yun na yung lahat. Di ba? Lahat. Pag sinabi mong, I therefore conclude, Lahat. yun na yung Holistic. kabuuan. Kaya sabi ni Solomon sa kanyang buhay, no? Sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang katanyagan, marami siyang lahat. Sabi nga nung reyna ng ng Sheba, pupunta ako kay Haring Solomon. Haharapin ko siya, titingnan ko kung talagang mayaman siya, matalino siya. At dadamitin ko yung pinakamahal kong damit. Yung damit lang pala nakatulong. Susuotin ko no. At Damit lang. gusto ko siya makita. Pagpunta niya doon sa area ni Solomon, Kapare niya yung mga katulong. yung kanyang damit na pinakamahal, pagdating niya doon, Mark, Kapare yung damit nakatulong. ng pala Ng katulong. ng katulong ni Haring Solomon. Sabi niya, bigyan mo akong tubig. Pagkita niya yung patulong, yung damit niya na pinakamaganda, pagdating niya doon, damit pala ng katulong. Kaya sabi ni ng reyna, half of it had not been told. Kalahati pa lang pala yung naririnig ko sa Hindi pa buhay ni kabuuan. Solomon. Hindi pa kabuuan. Ngayon, pagdating niya doon, sabi ni Solomon, ikaw ang reyna ng Sheba, ito ang hinahanap mo, ito ang pangalan mo, ang magulang mo ganito, ganyan ang nasasakupan mo lupa. Lahat sinabi sa kanya. Lahat. Hindi pa siya nagtatanong, sinagot ka ni Solomon. Kaya sobrang talino. Wala pang tanong, may sagot ka. Sobrang talino ni Haring Solomon. At sabi niya sa kanyang conclusion, eto, let us hear the conclusion of the whole matter. Number 1, fear God. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Alam niyo, mahalaga ang pagkatakot sa Diyos. Bakit kamo? Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka manloloko. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka magsisinungaling. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka makukurap ng pera. Di ba? May takot ka sa Diyos, hindi ka mandaraya. Hindi ka lalaban sa magulang. Di ba? Hindi ka mambabato ng bahay. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Dahil may takot ka sa Diyos. Kaya sabi niya, fear God.
Hindi ka gagawa ng masama laban kay Don. Hindi mo siya tutuksohin. Kasi may takot ka sa Diyos eh. Hindi mo sasabihin, pango. Bumbay. Diba? Kasi merong ang takot sa Diyos. Ayaw mo makasakit ng kapwa. Ayaw mo mandaya, ayaw mo gumawa ng masama. Hindi ka manluluto, di ba? Alam mo, meron ako dito. Mamahalin to. Bilhin mo to. Mamahalin to. Galing ito ng ibang bansa. Yung pala, peke. See? Binili mo naman. Mga ilang araw, namuti na. Walang takot sa Diyos. Di ba? Kaya sabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sundin mo Obey ang the kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat isang araw, no, sabi dito, huhukuman ng Diyos ang lahat ng ating ginawa. Anong ginawa mo sa buhay mo dito sa lupa? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa buhay mo sa lupa? Yan. Anong ginawa mo sa lupa? Brother Albert, anong ginagawa mo sa school dati? Doon sa school nyo, anong ginagawa mo noon? Puro kalokohan. Nang aakyat ng mangga. Ginagawa nilang pagkain yung mangga doon sa school. Yung mangga ng kapitbahay. Ano pa? Maraming kalokohan. Papasok sa room, lasing. Papasok sa room, lasing. Mama rin. Alam ko yan, ma. Diba? Tapos yung kumakain sila doon sa kantin, kakausapin niya yung, ang ganda niyo ngayon. Pagtalikod, bait ka na. Dinudukwang yung ulo. Oh, yan si Albert noon. Ang kwento niya. Dinudukwang yung ulam. Pagtalikod naman. See? Pero yan, pag pinagsisihan mo sa Panginoon, buburahin ng Panginoon yung iyong mga kasalanan doon sa aklat ng buhay at papalitan niya. No? Naglingkod na sa Panginoon, nagsama ng kaibigan, sa gawain ng Panginoon, nagkantahan sa luneta. Ito ang Bible. Yan. Sinirin yung mga kaklase, yan ay mga nakasulat. Kasi isang araw, babasahin ng Panginoon yung libro. May libro sa langit. Aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay. Aklat ng buhay. Lahat tayo. May aklat ng buhay doon. Ano ang ginawa mo? Sa buhay mo. Ano ang ginawa mo sa lupa? Huhukuman ng Panginoon. Sabi nga na, pati yung kubli. No? Secret thing, every secret thing. Yung mga kubling bagay na yung ginawa, na hindi mo pinagsisihan, yan. Ano mga kubling bagay? Hinilip. No. Wala naman nakakakita. Wala naman si ate siya. Kahit wala si ate siya, kahit wala si pastor, meron dun sa taas. Meron dun sa taas, malaking mata. Nakatingin sa'yo. Di ba? Ikita ko naman eh. Kaya huwag kayo matakot kay Sister Sharon o kaya kay pastor. Okay. Pastor, malito tayo dyan. Huwag matakot kayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ayaw natin tumayo na. Praise God. Hallelujah. Praise God.